Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Una mensahe ninyo, Capricorn, ay communicate. Things left unsaid will never reach the shore. Siyempre naman, di ba? Kaya kailangan ninyong i-communicate yan. Kung ano yung kailangan ninyong sabihin, kung anong inyong nararamdaman, no? Put them into words, no? Yung thoughts ninyo, yung mga nararamdaman ninyo, put them into words. Nang sa gayon, may parating ninyo sa mga kinauukulan kung ano ang kailangan ninyong iparating na mga nararamdaman ninyo sa loobin or yung kung ano ang iniisip ninyo, no? Otherwise, wala silang malalaman, hindi nyo rin may paparating kung ano ang gusto ninyo. Kaya dito, wag nyo nang ikimkimin yan sa inyong dibdib or sa inyong isipan, no? Communicate it, put them into words. Nang sa gayon, marinig ng mga taong kailangan makarinig ng mga bagay na yan, okay? The ocean be beautiful, mysterious, wild, and free. Maaari iba sa inyo ngayon, nagpapaka-mysterious. No, kaya siguro may mga bagay kayo na hinahide din nyo sa sarili ninyo. May mga, parang ang nag-pick up ko dito, no? May mga saloobin kayo, opinion siguro na mas pinagdidesisyonan niyo na lang na i-keep na lang sa sarili ninyo instead na sabihin ninyo because maaring hindi magiging magandang resulta siguro kung sasabihin ninyo ito. Kaya maaaring ang iba din sa inyo talagang kinikip nyo na lang yan sa sarili ninyo, no? Maaaring ganun ang ganap. Kasi maaaring ang gusto ninyo dito lagi lang maayos, lagi lang maganda ang takbo ng mga sitwasyon sa trabaho, sa pamilya, sa relationship. Kaya mas pinipili ninyo siguro na itago nyo na lang ang ibang nararamdaman ninyo or ang ibang iniisip ninyo, no? Maybe nagsasakripisyo kayo dito, no? Yun ang napipick up ko dyan. What else, Capricorn? We have take the helm, be in control of your own ship. Ayan, so kayo dito yung hahawak kumbaga ng steering wheel dito ng ship. Be the captain of your own ship, yung ganon. Kayo yung maging boss ng sarili ninyo. Wag kayong allow, no, ng other people na sila yung magpatakbo ng buhay ninyo. Wag din yung hayaan na sila yung humawak ng steering wheel ng ship at sila yung magdikta sa inyo kung saan ang direksyon na tatahakin ninyo, yung ganon, no? So, dito, wag din yung hayaan na diktahan kayo ng ibang tao kung ano yung gagawin ninyo. Kaya nga talaga kailangan siguro ninyo na mag-communicate talaga, no? Wag na ninyong hayaan na sarili ninyo na lang ang inyong mga opinion, no? Depende sa inyong sitwasyon. Use your own judgment and discernment dito, and use your intuition because your intuition will always guide you to the right direction, ano? May mga sitwasyon dito na siguro kailangan ninyong sarilinin na lang ang iba ninyong saloobin kung yan ay hindi masyadong makakaganda sa sitwasyon. But if yung sitwasyon ninyo is asking for your honesty, is asking for your opinion talaga, no? Humihingi ng kung ano talagang inyong saloobin, then pour it out, di ba? Tignan ninyo ang inyong sitwasyon. Dahil baka naman, kailangan nyo talagang sabihin kung ano ang inyong nararamdaman, ano yung inyong opinion, ano yung input ninyo. Maaring kailangan din ito. Tignan ninyo, no, kung ano ang inyong sitwasyon, kung ano ang mas makakabuti para sa inyong sitwasyon. Then decide, no, kung ano ang makakabuti. Kaya kailangan ninyong mag-tune in sa inyong intuition dito, no? Dahil yun ang magbibigay ng signal sa inyo na, now is the time for you to talk. Now is the time for you to express kung ano nararamdaman ninyo, no? Yun ang magsasabi sa inyo na, teka lang, hold back ka muna, hindi ito tamang pagkakataon, no? May mga ganon, depende sa inyong sitwasyon. Kaya, sundin niyo kung ano ang bulong sa inyo ng inyong intuition, okay?
tough and trying times, tough times ahead. Think long term and make decisions accordingly. Ito na nga, kailangan nyo talaga na mag-isip-isip, pag-isipan, obserbahan ninyo ang inyong mga ang inyong paligid, ang inyong sitwasyon. Wag muna kayong magdedesisyon agad-agad. Pag-isipan mabuti before you jump into a conclusion, before you make a decision. Make sure na pag-isipan ninyong mabuti. Tignan ninyo ang ganap sa inyong paligid. Okay? Makiramdam, yun ang ganon. Avoid negative people at all cost din, dito. So, mararamdaman ninyo talaga dito din, Capricorn. Kailangan talaga nito mag-tune in dito sa inyong intuition, okay? Kasi if there is something off also with the person na nakakausap ninyo, mararamdaman ninyo yan. Your intuition will send you a signal, na yan ang taong yan ay hindi magandang kausap, hindi ka dapat dyan na makipag-mingle, hindi ka dapat dyan na mag-rely, hindi ka dapat dyan na mag-share ng kahit anumang impormasyon about you, yung mga ganon, para maiwasan din ninyo ang gulo, maiwasan ninyo ang tough and trying times na to, kasi maaaring yung mga taong yan, yung mga negative at thinking people na yan na nasa paligid ninyo, maaaring yan ang magdudulot ng tough times na to sa inyo. Kaya iwasan ninyo, ang mga taong yan, mararamdaman ninyo yan. Kaya kailangan ninyong pakinggan, ang inyong bulong ng inyong intuition. Property. Ayan, a property purchase or sale for many but heed security concerns in any transactions. Ayan. So, for some of you, Capricorn, maaaring magbibili kayo ng property or maaaring kayo ay magbebenta ng property. So, sa mga transactions ito, this is a big money involved dito. Kailangan talaga ninyo na maging maingat kayo sa mga transactions na gagawin ninyo sa mga taong pinagbibilhan ninyo or bibilhan ninyo. Maaaring they are legit. Make sure that they are legit. Make sure that totoo, talagang titignan ninyo muna yung mga property na bibilhin ninyo. I-examine ninyo ang mga papeles, basahin ninyo muna ang nilalaman ng mga papeles, yung mga legal documents na yan before you sign, yung mga deed of sale, mga ganyan. Make sure na tama ang impormasyon nakapaloob dyan sa mga dokumento na yan, before magbayad, before kayo magpirma, make sure na everything is okay, everything is right, We have signs. Your future positive direction will reveal itself. Ayan, any doubts and confusion will soon disappear. Ayan, so talaga, ang panawagan sa inyo dito na maging maingat kayo, maging vigilant kayo, maging mapagmatsyag kayo sa mga bagay-bagay, sa mga taong nakakausap ninyo dito, your given signs, symbol synchronicity siguro dito ng Divine Universe to guide you kung saan kayo dapat na mas tumingin, alin dapat ninyong pagfokusan, yung mga ganon ba, kaya make sure talaga na nakikinig kayo sa gabay ng Divine Universe dito sa mga signs. Kailangan ninyo na mag-pay attention din kayo sa mga signs na binibigay sa inyo, okay? Nang sa gayon, you will be on the right direction, you will be safe, at nandun lang kayo sa tama, kung ano ang tama, doon kayo mapunta. So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Pauna mensahe ni Virgo ay optimism. After each rainstorm, there will be clear skies. Diba? Ganun naman talaga. After the rain, there's always a rainbow na sumisikat. Diba? Laging may araw, after the storm. Kaya, ito yung sa inyo, ito yung panawagan sa inyo, Virgo. Kahit anumang problemang pagdaanan ninyo, matatapos at matatapos din yan, Walang problema or walang obstacle na dumadating sa buhay natin na hindi natin kayang solusyonan. Dadating ang araw, dadating isang umaga na ang problema natin is all gone, Kaya be optimistic, be hopeful na kahit ano man ang inyong pagdaanan sa buhay, mga
hindi masyadong maganda or hindi masyadong favorable para sa inyo, no? There will be an end to that. There will always be ending, no? Sa lahat ng bagay. Kaya, including your problems, no? Kaya, ang mahalaga, maging optimistic lang tayo lagi, okay? Everything is well, okay? Self-care, drowning doesn't always require water. Ayan. Minsan, parang nalulunod na tayo sa, sa sama ng loob, sa problema, yung mga ganon. Kaya kailangan ninyo na alagaan ang inyong sarili, no? Maaari ngayon, sobra kayong stress out siguro. Physically, mentally, emotionally, spiritually stress out siguro. Exhausted na ang iba sa inyo dito, Virgo. Kaya kailangan ninyo ditong alagaan ang inyong sarili, okay? Bago kayo malunod sa sakit, malunod sa kung anumang problema, agapan nyo na yan. Mag-self-care na kayo. Think about what is necessary for you to do, no? Para maagapan ninyo kung ano man ang inyong nararamdaman. Kung sa tingin ninyo, physically stressed out kayo, magpahinga na kayo, kumain ng maayos, matulog ng maayos, kumain ng masustansya, yung mga ganon. Magpahinga, no? Magpahinga, yun ang mahalaga. Mag-meditate kayo, mag-prayer mode kayo, nang sa gayon, ma-relax ang inyong isipan, yung ganon. Makakatulong yan sa pag-relax din ng inyong katawan when your mind also is relaxed, no? Kung anong kailangan ninyong gawin, gawin nyo na para mapangalagaan ng inyong katawan at maiwasan ang magkasakit, okay? Recharge, ayan, so pagod talaga kayo, exhausted na talaga, kaya kailangan ninyo na mag-recharge, no? Maaring ang kailangan ninyo dito ay mamasyal, maglakad-lakad sa beach, maglakad-lakad along body of water, or walking meditation kayo sa park, maaring gano'n, kung saan may nature, punta kayo, mag-spend kayo ng oras with nature, kasi napaka-healing, napaka-therapeutic ng nature spirits, napakalaki, libre lang ang nature, at napakalaki na tutulong sa atin yan, yung relaxation, na binibigay nila sa atin, yung kaluwagan sa isip, kapag siyempre nanonood tayo ng mga pag-agos ng tubig, naririnig natin ang lagaslas ng tubig, or yung waves, or yung hangin, 'di ba, na dumadaan sa mga puno, dumadaan sa mga dahon ng puno, halaman, yung mga gano'n, napaka-therapeutic, 'di ba, ng sound ng mga ganyan. Kaya malaking tulong talaga sa pagre-relax, malaking tulong sa rejuvenate, ang nature spirits. Kaya yun ang invitation dito para sa iba sa inyo, Virgo. If you have an access, go for it. If not, then do something, na maaaring makapagpa-relax. You can also listen to music, di ba? Na yung mga bamboo music, marami yan sa YouTube, very relaxing, di ba? So, magagawa din ninyo yan. So, twists and turns, carefully made plans could be thrown out the window as major changes and interruptions surround you. Yan. So, maaaring may mga bigla-bigla ditong pagbabagong magaganap, Maaaring may mga bagong opportunity, or maaaring may mga pagbabago, external changes dito na dadating sa buhay ninyo, na maaaring yun ang mag-iitsapwera, or yun ang magiging dahilan para i-abandon ninyo siguro ang mga plano ninyo, or baguhin ang tinatahak ninyong daan, You're going to take a different path this time. Maaaring may mga detour, na magaganap dito sa buhay ninyo. So, there could be changes, there could be a new perspective siguro, or new plans na parating, or new opportunities na siguro mas makikita ninyo, yun ang mas makakabuti para sa inyo, Kaya kayo mag-change ng direction dito. Make sure you get lots of rest to cope with all the upheaval. Ayan. So, lots of rest, self-care, Virgo. Kailangan nyo talaga to, dahil sa mga pagbabagong ito, maaaring nai-stress kayo dito, or mai-stress kayo. Kailangan ninyo na magpahinga, kailangan ninyo na mag-self-care, okay? Focus on your well-being para malakas kayo, Virgo, matatag ang inyong loob, ang isip ninyo, yung ganon. Hindi bigla-biglang mai-stress, kumbaga. Sexuality, existing relationships could find a new passion and heightened sexual attraction. Ayan, so kung kayo ay nasa current relationship na, maaaring mas magiging
attracted pa kayo with each other, mas magiging passionate kayo with each other, mas magiging kayo, tawag dito, mas magiging closer, more harmonious ang inyong relationship, no? Opportunities for marriage and good family life are strong, but if single, beware of temptation that could lead to trouble. Ayan. So, maaaring iba sa inyo dito, magpapakasal na. Maaaring merong engagement naman na mangyayari dito for some of you. So, this is really exciting. For those singles naman, mag-ingat kayo sa mga taong lalapit sa inyo. Mag-ingat kayo dun sa mga manliligaw sa inyo. Kasi maaaring napipick up ko dito, maaaring meron dito manligaw for some of you dito, Virgo, if you're single, maaaring may manliligaw sa inyo dito or someone is going to approach dito sa iyo at mambubudo lang. No, maaaring mag-offer sa inyo ng love pero iba pala yung interest sa inyo. Manliligaw sa inyo pero iba din pala ang agenda. Yung mga ganun ba? So, kayo dito, beware kayo, no? Kilalanin nyo din yung tao. Huwag kayo masyadong magtitiwala agad-agad, okay? A child will also bring great joy. Maaaring iba sa inyo is welcoming a baby. Sa ngayon, no, maaaring kayo ay manganganak na or maybe yung person ninyo ang manganganak na, no? Or maaaring nagbubuntes. We have change. Ayan, sabi dito, di ba? Maraming major changes na maaaring mangyayari. So, dito, then, sinasabi na may change of residence, change of partner, career, or job is on the cards. So, maaari talaga maraming magbabago dito para sa iba sa inyo. Maaring bagong tiraan, maaring there is a change of place of residence, merong relocation dito na magaganap. For some of you, there could be new partner, no? May bagong boyfriend, bagong girlfriend, mga ganon, or career, no? New career or bagong trabaho ang magaganap for some of you dito. So, you're being restless and in need of a change, and that is exactly what's coming your way. So, maaaring yung change na to is meant to be, no? This is meant to be kasi parang kailangan nyo na talaga ng pagbabago dito. Kaya may mga opportunities din na dadating talaga para mangyari ang mga pagbabagong yan, no, Virgo? So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana kayo nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today, Taurus. Pauna mensahe ninyo dito, tumalon, dance, take inspiration from the moonlight, dancing on the surface of the sea. Ayan, so, makipagsayaw kayo. Maaring may invitation din dito sa inyo, no? Para sa mga party, may invitation for social gatherings. I-enjoy ninyo yan, no? I-enjoy ninyo yan at, yan ang pagkakataon ninyo para mag-unwind din naman kayo, di ba? Maaring ganun ang ganap dito. For some of you can take advantage of that. Recharge, ayan. So, kailangan siguro talaga ninyo dito na magpahinga din muna, no? Makipag-socialize kayo. Kung mayroong mga invitation for party, invitation for birthdays, mga ganon, go for it, no, Taurus? Para nang sa gayon makapag-unwind din kayo, maaaring yan din ang pagkakataon ninyo para makapagpahinga din kayo, makapag-take a breather kayo from your daily routine, ano? Maaari din ang iba sa inyo dito, may invitation din siguro for a party, beach party, maaaring ganon, or maybe may mga social gatherings, no, na mangyayari dito and maaaring by the beach, no, ang ganap. Kaya take advantage of that, Taurus. Napakagandang venue din yan para makapag-relax, makapag-unwind. We have explore. Maps show what has already been discovered. Go another way. Ayan. So, maybe, ang iba sa inyo dito, ay may mga opportunity to explore different avenues. Maaring mag-explore kayo ng mga bagong trabaho, bagong career, mga ganon. So, maybe may opportunity yung iba sa inyo dito na magbubukas that will require you to get out of your comfort zone, no? Maaaring ito yung mga opportunity na sa pagdating sa karera, negosyo, trabaho, wherein hindi pa nyo to nagagawa before, hindi pa nyo to na susubukan. Maaaring may kayo dito, may mga kailangan kayong
subukang bago, no? Para naman kayo ay makapag-grow, makapag-thrive, and makapag-evolve into the best version of yourselves, Taurus. Maaring ito na yung pagkakataon na pinapadala sa inyo para mangyari na itong mga pagbabago din na ito, no? Kasi it's about time siguro, no, na lumabas na kayo sa kung ano lang yung nakasanayan ninyo, ano yung komportable lang kayo, no? We have challenges. Take time out from problems or conflicts or approach softly to avoid making matters worse. Ayan. So, kailangan ninyo muna ditong mag-step back dito sa kung ano man ang mga problema, ano man yung mga conflict, no? At perfect talaga to, no? Yung pag-recharge na to at yung pag-dance ninyo dito, no? This is a perfect thing to do sa ngayon para alam mo yun, para hindi muna kayo super tutok doon sa inyong problema, makapagpahinga kayo muna, no? Makapagpaluwag muna kayo ng inyong mga nararamdaman kasi maaaring tensyonado or maaaring sobrang pagod na din kayo, no? Sa mga bagay na ito. Kaya pahinga muna, okay? Magpahinga muna. We have care required. Guard yourself against deception and be careful of making foolish mistakes. Ayan, so mag-iingat din kayo dito sa mga taong nasa paligid ninyo. Maybe there are people na low vibration people around you. Kaya maaaring meron ditong mga pambubudol ang iba, no, na binabalak sa'yo, or maaaring maka-encounter kayo dito ng mga sinungaling or alam mo yun, scammers, mga ganon. Kaya mag-iingat din kayo sa mga taong ito, no? Always listen to your intuition because your intuition will always give you a signal dito kung meron mga taong hindi ninyo dapat pagkatiwalaan, okay? At saka mag-ingat din kayo sa mga decision making din na gagawin ninyo sa ngayon. Make sure na before you make a decision or before you jump into a situation, pag-isipan nyo munang mabuti para hindi kayo, wala kayong pagsisihan, wala kayong pagkakamaling magawa, no? We have nature. Interact with nature in the outdoors, around animals, farmlands, or by the ocean. This will be good for your soul and healing for you. And so, parang meron tayong beach dito, no? And dito tayo, sinasabi naman na spend with nature in the outdoors or by the ocean. So, most likely talaga Taurus, no? Siguro, bigat na kayo sa mga nararamdaman ninyo. Maaari talaga na feeling siguro ninyo punong-puno na kayo. Maaring ganon, heavy na ang nararamdaman ninyo. Maybe that is because of the challenges, kaya kailangan ninyo dito na mag-take a breather muna, no? Makakatulong sa inyo mag-spend time with nature because nature has a very therapeutic and very healing properties, no? Yung energy, yung healing energy na binibigay ng nature spirits ay talagang 100% na nakakatulong na nakakapagpagaan ng damdamin at isipan natin, ano? Kaya for most of you, Taurus, no, yun ang kailangan ninyo. Spend time with nature. If you feel like you will be safe there, gawin niyo, no? Otherwise, no, meron din naman mga music, 'di ba? Sa YouTube ang dami-daming mga bamboo music, may mga water flowing, mga ganon, no, kind of music na talagang very healing din ang epekto sa atin, no? You can also do meditation with that, no? Kung wala kayong panahon or wala kayong access sa ocean, wala kayong access sa sea or any body of water, no? Magagawa din ninyo naman yan in the comfort of your home. Kaya mag-research na lang kayo din kung ano yung mga kind of music na gusto ninyong pakinggan, ano, na makakatulong makapagpagaan ng inyong mga nararamdaman. Okay? So, good luck, Taurus, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.